Gustong-gusto naman ng mga vloggers na interviewin si Sara kasi doon sila kumikita sa revenues. O, di ba? Kada interview kay Sara, may pumapasok na revenues in dollar. Gamitan lang po, mga kababayan talaga. Wala silang kung kasinungalingan yung pinagsasabi ni Sara. Ang importante, yung revenues pumapasok po sa YouTube. Wala tayong ganon, mga kababayan. Hindi pwede na revenues lang, mga kababayan. Importante yung katotohanan. Kaya yun yung ating ginagawa. Kaya tayo mga kababayan, kahit sabihin pa, tingnan mo niya Mr. Maravillas, kung konti na lang yung nagre-react sa channel mo, hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. May pahayag na naman po si Sara Duterte. Presumably, reaction niya ito doon sa final na plunder case. Plunder, malversation, graft and bribery ng mga civil society groups in church laban po sa kanya in relation sa paggastos. Maling paggastos mga kababayan ng 612 point something. Basta 612 million confidential funds. And yung in-execute na affidavit mga kababayan ng kanyang alleged ex-bagman na si Ramil Lagunoy Madriaga. Pero sa kanyang pahayag ngayon, wala man siyang minimension na ito'y patungkol doon sa either yung plunder case na final ng civil society groups or itong affidavit na in-execute ng kanyang dating bagman. Wala siyang minention. Ito mga kababayan yung kanyang pahayag. Publish ng page na may pangalan na Rody Duterte. 1 hour ago pa lang po, December 13, 2025. Sabi diyan, mga kababayan, last year, the House Committee on Good Government and Public Accountability launched a full-blown fishing expedition searching for anything that could be twisted into grounds for impeachment. First paragraph pa lang mga kababayan, sablay na. Anong sinasabi po ninyong fishing expedition? Ginawa yung investigasyon po kasi may sumingaw na baho na discover ng Commission on Audit yung mali na paggastos ng confidential funds. Nauna, ang sabi 19 days yung paggastos. Na-discovery po, 11 days pala. 125 million spent in 11 days. Kung walang sumingaw, may sumingaw eh. O diba? Pag may sumingaw, kailangang hanapin kung saan galing yung baho. Alangan man pabayaan mong may sumingaw, aamoy-amoyin mo na lang. Hindi mo titingnan kung saan galing yung baho. O na-discover yung baho, mga kababayan, galing kay Piatos. O diba? Hanggang ngayon, di pa makilala kung sino talaga si Piatos. Huwag tayong naniniwala dito sa mga depensa ni Sara Duterte. Through press statement po, kailangan gawin niya ang kanyang pagpapaliwanag sa proper forum. Nireklamo siya ngayon sa ombudsman. Sa ombudsman siya magpaliwanag, hindi sa media. Tama po mga kababayan? But anyway, ituloy natin yung basa. Sara Duterte, syukran. Walang katapusan na syukran. Sige lang ang syukran mga kababayan niya. At walang mga specifics na binabanggit siya sa kanyang mga statements. Generalization lang po. And tingin natin, yung abogado naman niya po yung gumawa nito. Kasi si Sara Duterte busy doon sa dahig. Ayan sige pa interview sa kanyang mga minions na mga vloggers po. Gustong-gusto naman ng mga vloggers na interviewin si Sara kasi doon sila kumikita sa revenues.
Di ba? Kada interview kay Sara, may pumapasok na revenues in dollar. Gamitan lang po, mga kababayan talaga. Wala silang kung kasinungalingan yung pinagsasabi ni Sara. Ang importante, yung revenues pumapasok po sa YouTube. Wala tayong ganon, mga kababayan. Hindi pwede na revenues lang, mga kababayan. Importante yung katotohanan. Kaya yun yung ating ginagawa. Kaya tayo mga kababayan, kahit sabihin pa, tingnan mo niya Mr. Maravillas, kung konti na lang yung nagre-react sa channel mo, wala tayong pakidoon. Ang sa atin po ay magpalaganap ng katotohanan. Di ba po? Yun ang ating misyon. Bilang isang journalist mga kababayan na naging vlogger ngayon, ang misyon natin, maging consistent tayo sa paghahanap ng katotohanan. Hindi yung pera-pera lang. Tama ba? Wala tayong ganun po. Kahit hindi kayo manood, magsasabi pa rin tayo ng totoo. And we will be judged by history, mga kababayan. Tayo consistent tayo sa ganon. Kasi viral nga yung video mo, fake news ka naman. Clickbait lang po. Ang mga ganyan pong uri ng vlogging, panandalian lang yan. Di ba po? Tingnan ninyo yung mga sinungaling. O di ba unti-unting nasusunog? Nakita ko noon mga kababayan, yung sikat yung mag-vlog kay Bantag, kay General Bantag. Lahat nagbablog in support ni General Bantag. Nasaan na kayo ngayon? Di ba natunaw? Hindi pwede gano'n ang uri ng vlogging, mga kababayan. Tayo, seasoned journalist tayo, mga kababayan. Nandito tayo sa industry for almost, hindi nga almost, 40 years. 40 years na tayo sa ganitong profesyon. Hindi natin pwedeng isakripisyo yung katotohanan in exchange ng pagiging viral. Viral ka nga, pero fake news. Di ba pa? Pasasaat, madidiscover ng ating mga mamamayang Pilipino na isa kang sinungaling. Di ba? Maraming mga vloggers, madaling masunog po. Di ba? Kasi nawalan, mga kababayan, sila ng credibility. Anyway, going back dito sa payag ni Sara Duterte. So, fishing expedition daw po ang ginagawa naman. Ngayon, searching for anything that could be twisted into grounds for impeachment. Yung grounds for impeachment po, established na yon. Unang-una po, hindi man natuloy yung trial ng impeachment kasi na-archive, technical ng Supreme Court. At until now, mga kababayan, wala pang desisyon sa motion for reconsideration. Yun ang nakapagtataka. Natagalan. Aabuti na mga kababayan ng paglaps ng 1-year ban. Kaya ang gagawin na lang po ng Congress, sa members of the Congress, magre-refile po ng impeachment. At malamang sa pag-refile nila, yung 7 articles of impeachment, ganon pa rin yun. Or baka, madagdagan yung grounds of impeachment mga kababayan, may amendment doon na introduce sila with the recent development na nag-execute ng affidavit po si Madriaga. Baka idagdag yon. Or pwede rin na hindi na din idagdag kasi pwede na lang mga kababayan gawing witness itong si Madriaga. Kasi yung kanyang statement po, pasok na rin doon sa isa sa 7 na articles of impeachment na final laban po kay Sara Duterte. Di ba? Yung graft in corruption. Pasok na doon eh. So sabi niya rito, then came the revelation that signatures for my impeachment were being courted in exchange for budget allocations. Several lawmakers themselves recently confirmed how the constitutional process was being cheapened and reduced to a marketplace. Mag-mention ka ng mga pangalan kung sino para makapag-react. Hindi yung general statement lang po. Laging ganun po yung ginagawa ni Sara Duterte na isang malinaw na black propaganda lang.
Di ba? Pag ganyan po, walang mga specifics siya na mga binabanggit. Generalizations lang, oh. Pakita ka ng mga signatures na sinasabi po ninyo na nagsasabing pumirma in exchange sa budget allocations. Sino-sino na mga congressmen para makapag-react naman? Di ba? Mag-mention ka ng mga pangalan ng mga congressmen. Sino sila na pumirma ng impeachment in exchange of budget allocation? Para yung congressmen na minimension po ninyo, makapag-react. Hindi yung general statement. Mahilig kayo sa ganyan eh. Sabi niya dito sa kanyang statement, another fishing expedition is now being launched as they scramble to weaponize any accusation they can manufacture just to create a semblance of procedural legitimacy for an investigation. May nakitang usok po. Pag may usok, may apoy. At yung apoy, kailangang maapula. Ma-identify kung saan galing yung usok. Diba? Alangan man nakitaan ng diferensya pagkatapos ignore kasi ang sangkot kayo. At pag kayo, sasabihin lang ninyo na politika at tinaharang yung inyong ambisyon na maging presidente sa 2028. Di ba? Sabi lagi ng mga DDS, yung Duterte daw, si Sara, lagi daw tinatarget ever since. Nag-react tuloy si Shilo Magno. Sabi ni Professor Shilo Magno, excuse me, hindi pa siya niya napapanagot ever since. Manong laging tinatarget ever since na hindi pa man siya napapanagot kasi iwas pusit palagi. Tama. Sabi niya, tinatarget lang daw si Sara at mga Duterte ever since. Excuse me, hindi pa sila napapanagot ever since, sabi ni Shilo Magno. Tama. Paanong tinatarget palagi? Hindi pa nga napapanagot? Kasi laging umiiwas po sila. Ang tao po, pag laging umiiwas sa investigasyon, ang ibig sabihin yan, may tinatago. Tama pa? Nakita ninyo yung pamilya Marcos? Never pong umiiwas sa investigasyon sa mga kaso. Inarap nila hanggang sa madismiss yung mga kaso laban sa kanila. Yan ang totoong walang tinatago. Mamaya ipakita ko sa inyo yung mga dismissal ng mga kaso. More than 900 cases filed laban sa mga Marcoses. Inarap nila frontally, mga kababayan. Hindi tulad ng ginagawa ng mga Duterte. Laging umiiwas sa investigasyon. Ito, another fishing expedition daw, just to create a semblance of procedural legitimacy for an investigation. Iniikayat ko ang aking mga kababayan na maging mapanuri at huwag basta magpadala sa mga paninira. Hindi ito tungkol sa paghanap ng katotohanan. Ito ay tungkol sa pagtakip ng nakawan sa kaba ng bayan na hanggang ngayon ay walang nananagot. Yun mismo yung ginagawa po ninyo, pagtakip. At kayo mismo hindi pa napapanagot kasi umiiwas kayo sa investigasyon. Binabaliktad ninyo ang kwento. Di ba po? Ang gustong palabasin mga kababayan ni Sara Duterte, ang dapat imbestigahan yung ating Pangulo at si Martin Romualdez kasi. Nagpaimbestiga na po si Martin Romualdez sa ICI. Ang hindi umarap sa ICI nang imbitahan po yung kapatid ninyong si Polong. Yan ang malinaw na una nang naghamon. Nahaharap daw siya kahit sa ang investigasyon. Nang imbitay ng ICI, ayon, hindi daw siya magpapabudol. At hindi daw sakop ng executive yung legislative member na tulad niya. Yan ang may tinatago. Laging umiiwas po, tulad po ninyo. Tapos sasabihin ninyong ganyan na ito'y tungkol sa pagtakip ng nakawan sa kaba ng bayan na hanggang ngayon ay walang nananagot. Kayo mismo po yung iniimbestigahan nga. And that is part of the impeachment complaint laban po sa inyo, yung graft in corruption. Na kung wala sana, na petition kayo questioning the technicality sa Supreme Court na taliwas sa inyong unang statement na I want a bloodbath, di sana may resolusyon na sana doon sa akusasyon sa inyo. Kung totoo na malinis kayo, wala kayong ginawa, di absuelto kayo sa impeachment trial. Walang nangyari impeachment trial. Yung forthwith, ginawang archive.
sa Senado kasi majority sa members ng Senate, mga kaalyado ninyo. You see? Tapos you have that girl na magsabi na hindi ito tungkol sa paghanap ng katotohanan, ito'y tungkol sa pagtakip ng nakawan sa kabanang bayan na hanggang ngayon ay walang nananagot. Yun mismo yung ginawa ninyo at yung inyong mga kaalyado sa Senado. Pagtakip sa katotohanan kaya hindi nangyari yung trial. Sabi niya, patuloy lamang tayong maging matatag sa harap ng pagbagsak ng ekonomiya at walang tigil na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Patuloy tayong magdasal para sa kapayapaan. Patuloy na magdasal para sa kapayapaan, kayong walang tigil sa panggugulo. At yung sinasabi ninyo, pagbagsak ng ekonomiya, yun ang consequence ng panggugulo po ninyo. Di ba? Ginugulo ninyo yung gobyerno. Nandun ang inyong grupo sa destabilization. Pagkatapos, isisisi ninyo sa ating Pangulo yung pagbagsak ng ekonomiya. Party kayo doon sa faktor ng pagbagsak ng ekonomiya kasi hindi man kayo tumutulong. Lahat lang pang personal yung inyong ginagawa. Ngayon nga kanda ko ba na yung ating Pangulo sa pagtatrabaho, nasaan kayo ni Pulong? Si Pulong magta-travel 17 countries for 2 months. Ang tanong, kumusta naman ang performance ni Pulong, kapatid ninyo? Ano na yung naipasa na batas sa Congress? Kayo bilang Vice Presidente, kumusta naman? Mas marami pa kayong travel kaysa sa Pangulo? Di ba? Imbes na tumulong sa pagtrabaho bilang Vice Presidente, namirwisyo pa kayo. Tapos isisisi ninyo sa ating administrasyon. Sisihin ninyo yung buhay ninyo kung bakit pa kayo nandadyaan sumisweldo sa kaban ng gobyerno. Di ba? Sabi pa niya, rest assured that the Office of the Vice President will continue to deliver efficient, accessible, and responsible public service for the good of all Filipinos. Syukran. Lahat baliktad. Wala mang nangyayaring ganon. Wala mang kayong ginagawang ganon. And ngayon nga, nandun na naman kayo sa dahig para sa inyong tatay. Ngayon si Sara, pakinggan natin yung kanyang sinasabi. Binungking na naman yung kalagayan ng mental condition, health condition ng kanyang tatay. Lumalabas talaga na hindi man totoo yung unang mga pinapakalat nila na unfit for trial kasi malinaw po yung pag-iisip ng kanyang tatay. Kinote pa niya yung mga sinabi sa kanya nang magkita sila, nang bumisita siya doon sa detention cell ng kanyang tatay sa ICC. Ito, pakinggan natin. Patunay, mga kababayan, na hindi totoo yung kanilang mga pinapakalat. President Duterte, meron siyang message kanina. Di ba? Sabi lang niya, may mensahe pa? Lahat. Nandito kami, meaning siya, ako, at yung iba pang mga kapamilya namin, nandito kami so as long as gusto pa kami ng tao. Malinaw ang pag-iisip po. Hindi tong unfit for trial. Pilit kung ano yung gusto ng Binuking ni Sara. So, yan yung... And of course, from myself, I thank you for your continued support. Binula na naman niya yung mga supporters niya. As a politician, kasi kahit anong Paninira daw. ng mga kalaban sa akin, nandyan pa rin yung taong bayan. Yes, the trust is good. The supporters from 2015, from 2016, from 2019, from 2022, nandyan pa rin kayo. At hindi kayo, and then you know how to discern ano yung paninira at ano yung katotohanan. And for that, I am truly blessed. O ngayon, nilinaw mga kababayan ng Palasyo Malacanang na yung mga complainants po, yung nag-file ng plunder, malversation, bribery, graft sa Office of the Ombudsman kahapon, hindi man po ito mga kaalyado ng ating Pangulo, ng ating administrasyon. In fact, mga anti-Marcos groups ito, kaya malabo na may hand yung ating Pangulo, ang administrasyon sa mga kaso na pinafile laban po kay Sara Duterte.
Yan o, complainants in BP Sara case not affiliated with PBBM, sabi po ng Palasyo. The complainants are not part of the President's political allies. Instead, they are in fact his critics. So how could he casually tell them to file plunder in graft charges against BP Sara? Sabi po ni Palace Press Officer Claire Castro sa kanyang text message sa mga reporters kagabi. Tama. Kaya mali po, misplaced yung mga akusasyon ni Sara ang nasa likod nito na paninira sa kanya. Ang tawag na paninira, yung Palasyo Malacanang. Paano nangyari yon? Mga anti-Marcos itong nag-file sa kanya ng kaso. Just like yung final na kaso sa ICC laban sa kanyang tatay. Ang nag-file po, mga pribadong complainants. 2017, panahon ng kanyang tatay. At ang tumulong po, mga nasa minority bloc, mga militant, anti-Marcos, and church groups. The same group. Si Father Flavio Villanueva. Ito yung tumutulong sa mga victims ng EJK. Same group na nag-file mga kababayan ng plunder case sa ombudsman kay Sara Duterte. So malabo ang mga pahayag na to ni Sara Duterte accusing the Marcos administration na nasa likod ng tinatawag niyang fishing expedition. So ang pwede niyang gawin mga kababayan, pinakamabuti niyang gawin, ay nag-file ng asunto sa kanya na hindi man po kalyado ng mga Marcos, sagutin na lang niya po sa ombudsman. Di ba? Tulad ng mga kaso noon, final sa Marcos family, sa Sandigan Bayan, sa kung saang korte, pati sa Amerika, sinagot ng pamilya Marcos frontally, hindi sila umiwas. Dahil wala silang tinatago mga kababayan doon sa mga inaakusang pagnanakaw na pawalang sala yung pamilya Marcos. Ito, pakinggan ninyo itong mga Problema nyo ba yung late sign yung... Ito. Yung binabasahan na ng promulgation. Vice Honorable Sabrina T. Pangkilo Jr. presiding. The accused Imelda Romualdez Marcos and Hector T. Rivera are hereby acquitted on the ground of reasonable doubt. O, diba? Hinarap nila frontally, walang pag-iwas. Hanggang sila ma-acquit. Yan ang walang tinatago, walang ninakaw. Hospital of the country. Of course, I thank the Lord to relieve me again of 32 cases 32 cases. that will subtract from the 901 cases 901 cases. filed by Cory Aquino against the Marcoses. Well, I'm still alive to terminate all these cases so that I can fulfill my dream for my country and my people. O diba? Yan ang walang tinatago, hindi umiiwas po sa kaso. Kaya dapat si Sara, kung nawala siyang tinatago, pati yung kanyang mga bank accounts. Mali-mali itong statement po ng kanyang mga defenders na mga social media influencers. Ito, sabi kasi ni Shilo Magno, important yan to open BP Duterte bank accounts kasi diyan mo makikita yung flow of money. Yan ang mag-establish ng kasong plunder. Paano siya nakikinabang sa mga pondo na dumaloy sa bank accounts ni BP Sara Duterte? Yan po yung sabi ni ex-finance undersecretary Shilo Magno kahapon sa pag-file ng plunder case sa ombudsman laban kay Sara Duterte. Ngayon, argumento, depensa ni Sas Ragonda, Mr. Sas Rugando Sasot. So girl, let me get the logic. You don't know yet na may ninakaw. Nagbabakasakali lang kayo na may ninakaw at ito ay nasa bank account ng inaakusahan ninyong magnanakaw. Pero bes, sinong tangang magnanakaw ang maglalagay ng ninakaw niyang pera sa bank account niya? I mean, seriously, either magnanakaw is that stupid or you are that stupid. Sabi ni Mr. Sasurugando Sasot. So kung yun naman pala yung paniwala ninyo, confident kayong walang ninakaw si Sara. So dapat, confident kayo na buksan
ang kanyang bank account kasi wala mang makikita doon, mapapahiya yung mga accuser ni Sara Duterte. Di ba dapat yun ang gawin ninyo? Di ba? Gusto ninyong ipahiya ang mga accuser ni Sara at ni Digong. Lalo dapat na matuwa kayo sa gustong mangyari ng kanyang mga accuser na pabuksan yung bank account para mapatunayan na mali ang kanilang mga hinala. Di ba mas maganda yung ganon? Ganon ang ginawa mga kababayan ng mga Marcoses. And in fact, mali yung sinasabing hidden wealth. Walang hidden wealth yung mga Marcos. In-announce nga ni Imelda Marcos kay Mel Tiangco sa kanyang interview. Kinoriksyonan pa nga si Mel Tiangco tungkol sa mga bank accounts. Kung magkano, gusto niyo marinig, makita yung interview. O i-reply ko po sa inyo. Ayan o. Nagpa-interview si Imelda Marcos with Mel Tiangco. Kinoriksyonan pa kasi hindi mabasa kung magkano yung deposit, mga kababayan, na yaman ng pamilya Marcos. Hindi kayang basahin ni Mel Tiangco. Sa dami ng yaman ng mga Marcos. Nagpa-interview siya para ihayag sa buong mundo kung magkano ang kanilang kayamanan na sinasabing ilgaten. Hindi niya ito ilgaten. Ito mga dokumento, tingnan mo. Buong kwarto, punong-puno ng dokumento, mga kababayan, na pag-aari nila yung yaman. Hindi ninakaw. Kami niya yung pinagnakawan. Sabi ni Imelda, pinagnakawan ng gobyerno ni Cory Aquino. Ay, ito. Documents of the trial of the century. Documents niya of the trial of the century, sabi ni Imelda. 170 banks that Marcos deposited. 170 banks ang deposito. 350,000 documents. 350,000 documents. Ayan o, all of that. Tinuturo niya, yan o. All the mines, all the banks. All the banks 170 of the banks. world. Banks in the world. Hindi lang dito sa Pilipinas. And these are all U.S. government exhibits. All of this. All of this. To show you the bill of lading. The bill of lading sa niya. $40 million. Oh my goodness. Is it million? Billion? 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 $40 million sa niya. Billion? Kinoriksyonan, hindi niya milyon, billion, dollars. $40 billion. Those who started them, all of this. Barangko. 2,900 hectares that greenfields, alam mo? That's all ours. Meralco sa I kanila. was going to build a satellite city for the poor. So, we are not the thieves. These are the people. Mrs. Marcos, if we go by all of these, you are rich beyond compare. You are rich beyond compare niya. See, the world. The world. The world. Yeah, This is the reason why I want to survive. And it's not Kaya for gusto me ko niyang anymore. mabuhay pa ng Mrs. mahaba. Marcos, are you saying you're open to giving some? Alam ba ninyo, mga kababayan, kami ni Mrs. in-invite ni Mrs. Imelda Romualdez Marcos. Ikwento ko sa inyo. Before pagkumandidato sa pagkapangulo, kaya lagi kaming nagkikita ni Ma'am Beth De Leon, yung assistant secretary ng DILG. Naging kaibigan ko po. Tumawag kasi sa akin. Si Mrs. Imelda Romualdez Marcos kasi, personal assistant itong si ASEC Beth De Leon. Kaya pag pumunta kaming Maynila, tinitext ko lang yon at nagkakapi-kapi kami. Yon ang nag-invite sa akin. Kasi gusto daw magpasalamat si Mrs. Imelda Romualdez Marcos sa akin. Nanonood daw sa aking vlogging. Niyaya kami ni Mrs. Mag-dinner po. Pero hindi si Mrs. Imelda Romualdez Marcos kasi mahina niya yung nakipagkita sa akin, kundi yung kapatid niyang bunso. Kaya lang patay na ngayon para lang magpasalamat. Ganon kabait si Mrs. Imelda Romualdez Marcos. At baka ngayon, hello ma'am, nanonood pa rin sa atin. Ikaw niya, Mr. Maravillas. Nireplay mo pa yung interview sa akin ni Mel Tiangco. So diyan ka mapapahanga,
mga kababayan, kay Mrs. Imelda Romualdez Marcos. Hindi niya tinatago. Inihayag pa niya sa kanyang interview. Sa interview sa kanya ni Mel Chanco, yung kanilang kayamanan. Hindi $40 million. 40 billion niya. You see? Bakit confident na reveal? Kasi nga, hindi nakaw. Yun ang dapat gawin ni Sara, gayahin ni Sara Duterte. Kung hindi nakaw yung mga bank deposits po ninyo, bakit hindi ninyo ipakita? Yan ang challenge. Kung wala kayong tinatago, walang kasalanan, bakit hindi ninyo harapin frontally tulad ng ginawa ng Marcos family? Inarap nila lahat ng kaso, 900 plus cases all throughout the world. Inarap nila dahil wala silang kasalanan. Ayon, lahat mga kababayan na dismiss, binasura. So dapat ganun din ka-confident si Sara Duterte. Hindi yung puro iwas yung kanyang ginagawa in deflection and propaganda tulad ng kanyang ginagawa sa ngayon. Pati ng kanyang mga influencers. Yan Pero sinong tangang magnanakaw ang maglalagay ng ninakaw niya na pera sa bank account niya? I mean, seriously, either magnanakaw is that stupid or you are that stupid. Yun naman pala yung paniwala ninyo. More na dapat kayo ang mag-welcome. Welcome dapat ni Sara ang investigation. Kasi wala daw siyang ninakaw. Ang walang ninanakaw, mga kababayan, dapat tiwala, confident to face all the accusations. At buksan ang bank account tulad ng ginawa ng Marcos family ni Imelda Marcos, pinasili pa mismo kay Mel Chanco yung lahat ng mga documents ng mga deposits sa mga bangko sa buong mundo. Matindi, mga kababayan. Yan Here, The trial of the century. Pinakita niya yung documents 350,000 documents. 350,000 documents. All of that. All of that. All the mines. All the banks. All the banks in the world. 170 banks of the world. 170 banks all throughout the world. Ipakita ni Sara Duterte ang lahat yung mga bank deposits all throughout the world kung mayroon din siya. Baka niya, Mr. Maravillas, yun ang dahilan kung bakit umiikot si Pulong sa 17 countries. Hindi natin alam kung ano yung purpose niya. 2 beses na. Last year at ngayon naman po. 17 countries. Last year, 16 countries yata. Ngayon, 17 countries. Di ba, mga kababayan? Kaya duda po yung si ACT Party List Antonio Tino. Congressman ba anya siya o Miss Universe? Nag-iikotan niya sa buong mundo. Basahin natin yung mga reactions dito sa ating Life with Dan TM channel. Tama talaga ang saying na evil destroyed itself. Sabi ni Kiko, sabi ni Bida Cardona, di man siya ma-impeach, makulong sana habang buhay. Sabi ni Martina, I agree, hindi natutulog ang Panginoong Diyos. Sabi ni Mendy Bataring, deserve ni Inday Lustayan. Sabi ni Top Gun, di matanggap ng mga DDS talaga. Talaga daw kinakasuhan mga Duterte para mawala ng malakas na kandidato sa 2028. Ganyan sila katanga. Kahit tad-tad na ng ebidensya, bulag pa din. Sabi ni Bida Cardona, merisin na sa mapanirang BP. Walang ginawa kundi ang siraan ang administrasyon at ng Pangulo. Makulong sana ang Saratanas. Sabi ni Jeffrey Balasbas, sa wakas, maguguho na din mundo ng mga didilis. Sabi ni Joe Dinojales, paano na masisave ang Queen niyan gatambak ang papeles ng ebidensya sa maraming kaso. Sabi ni Rosemary Liacona, sana mapadali na yan. Sabi ni Malan Network, Danir is the end is near siguro. Danir is end. The end is near. Dami pwede ikaso kay Sara. Sabi ni Chadri daw. Sabi ni Evangeline, God is good, Sir Dan TM.
makukulong na ang pusit at mga katiwalayan ng bayan. Thank you sir for the update. Sabi ni Joel, unti-unti yang magsisilabasan mga nagising at kumanta na ginagamit lang sila ng mga Duterte o kaya magtatrayduran mga yan. Nasa kasamaan kasi, tiyak yan din mangyayari. Konsekwensya sa lahat ng gawain nilang kasamaan. Sabi ni Katkat, yan kasi kala nila sila pa ang may power, kaya sila mayabang at mga bastos. Sabi ni Lolita M. Santiago, yehe, kahit wala na impeachment, pasok na si Fiona. Nga kayo, Didilis, Padilla, Marco Beta, Bato at Go. Kahit wala na kayo sa ICC na po, bahala sa inyo. Sabi ni Gary Lirasan, sana tuloy-tuloy na yan, pati yung mga bagong aligasyon kay Sara para matapos na ang kaguluhan sa bansa at mapanagot na si Inday Lustay sa lahat ng mga kasalanan niya sa bayan, pati yung mga kasabwat niya. Sabi ni Divensky, ang daming kasalanan sa batas ng Lustay na yan. Sana this time mapanagot na siya. Gusto kong makulong ng habang buhay ang taong yan, perwisyo sa bansa natin. Sila ang nagpapagulo. Nakita ninyo, alam ng mga mamamayang Pilipino kung sino yung nanggugulo sa ating bansa. Tapos sasabihin ni Sara na bumabagsak daw yung ekonomiya. Ginugulo kasi ninyo. Hindi na lang kayo tumulong magtrabaho. Di ba? Anyway, yun lang po mga kababayan. So itong ating podcast dito sa Life with Dan TM, atid sa inyo nito napakagandang product from Australia. I am worldwide amazing pure organic barley pure powdered drink mix from Australia. Yung mga gusto po na mag-try nito, gumamit, mainam po ito sa mga cancer patients at for cancer prevention na rin po. Message na lang po kayo sa amin, sa aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. So lagi na ninyong tatandaan mga kababayan, sa buhay, you become what you believe. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.